So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na naman po kasing drama dito, itong tatlong itlog po na to. Oo. So, ako naniniwala naman talaga ako no, na itong ginawa nga po ni Rizon Tiveros, itong mga nakaraang mga panahon na to, malaki po itong tulong sa Pilipinas. No? At hindi lang po ito nangyari noong panahon din po ni PBBM, no? Pati rin pala noong panahon din po ni Digong, kung saan nga po biglang na-expose din po yung paramali. Si Rizon Tiveros din po yung isa sa mga porsigidong isiwalat po ito. So dahil nga po sa mga bagay po na yan, ngayon po nagdemanda po ngayon itong tatlong itlog po na to, no? Nakakatawa to kasi mababasura lang to sa tingin ko eh. Mababasura lang to sa totoo lang. Kasi in the first place, yung witness po nila, hindi naman nila makita. Bago ka makapag-file ng isang ethics complaint, dapat kumpleto ka ng ebidensya kasi parang korte din po yan. Oh. At syempre mga kababayan, ano bang endgame nito? Ang endgame nito mga kababayan, natanggalin po si Rizon Tiveros bilang senador. Ayun talaga yun. Kasi sa ethics nila nag-file eh. Oh, so sabi dito no, tatlong lawyer na bugok nag-file ng ethics complaint versus Rizon Tiveros. Oh. Ayun ang nakalagay dyan ha, ethics complaint. Oh. So, sabi dito, basahin muna natin ha, sabi dito. Oh. Lawyer, Punggok Ferdinand Topacio, Manuelito Luna, and Jacinto Paras. A former congressman ng tatanga-tanga filed on Thursday. So, isang araw pa pala to, no? Last week pa pala to. An ethics complaint against Deputy Minority Leader Rizon Tiveros for alleged disorderly behavior and witness tampering. Okay, sige, sabihin na nga natin na sige. Kung naniniwala silang merong witness tampering na ginawa, ang point dito, maharap ba nila sa husgado yan? Maharap ba nila sa ethics complaint yung mga witness po na yan para magsalita laban kay Tiveros? Yung Alias Rene nga nagtatago na eh. Ano na nangyari kay Alias Rene? Oh, wala na, di ba? Oh. Ewan ko lang kung mapapalabas nila yan. So sabi dito, the complaint filed before the Senate Secretary's Office enumerates on Tiveros' alleged offense. Among these include the recent recantation of Michael Murillo. Nagrecant na ba? Nagrecant na ba si Michael Murillo? Hindi pa naman, di ba? No? Ang alam ko lang, nagsalita lang si Michael Murillo. No? Ang alam lang natin, gumawa si Michael Murillo ng video na bumabaliktad na siya. Pero wala pang recantation na nangyari. Kasi mukhang huliin siya doon pag nag-recant siya. Wala yan. Oh, sabi pa dito, continue natin, sabi pa dito. Also known as Rene, who served as a witness in an inquiry led by Tiveros about abuses in the premises of the KOJC ni Kibuloy. Oh. So, si Punggok talaga nakakatawa to. So, tinanay natin to, no? Actually, ito yung statement nga po ng tatlong bugok eh. Panoorin muna natin to. Sige. Ay, mali. Baka nabasa nyo rin ito. Mali. Ito pala. Kasi ang parating ginagamit ngayon na salita, accountability. So parating sinasabi ni Senator Rizon Tiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. So today, andito po kami, together with myself, former Congressman Jig Paras, my good friend, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna. We are filing a case for disorderly conduct of Senator Rizon Tiveros with the Committee on Ethics. Because under our Constitution, itong provision na ito? Actually, mga kababayan, ang nakakagulat dito, no? Tama nga, no? Nung nagsalita na nga po itong si Murillo, ang unang-unang nakabasa po ng ng affidavit ni Murillo, si Sara. Di ba? Hindi pa napapublic mga kababayan, hindi pa po na-file sa Senate po yung recantation niya o affidavit niya po ni Michael Murillo. Si Sara nagmamalaki na nabasa ko na eh. Nabasa ko na. So mas nakakapagduda yung mga ka-streetwise kasi nga po, paano mo nabasa?
Nagtatago nga nagtatago nga si Michael Murillo. Di ba? Nga ano? Paano nangyari yun? Di ba napanood yun, di ba? Ganyan po kabobo si Sara. Putang na inamin na nabasa niya na daw yung ang affidavit ni Michael Murillo. Hindi pa nga napapasa sa Senado. So nauna pa siya. Paano kaya yun? Ilo po kay may uuwi. Tama ba yan? May uuwi? Continue nga, sige. Naptrip tong gago na to no? Yeah. In Article 6, Section 16, Paragraph 3, yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So, as explained by former Congressman Cinto Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Ito po yung specific provision. No? Each house may determine the rules of its procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No, itong si alias Rene, nagsabi siya na actually ang tanong dito. O sige, meron kayong complaint. Meron kayong complaint kay Risa. Siyempre kapag umakyat yan, kung aakyat, kung yan po ay aakyat po sa Ethics Committee, kailangan pong tumistigo ni Michael Murillo sa Senate mismo. Diba? So, magagawa nyo ba yun? No? So, syempre, hindi lang basta-basta titistigo ito si Michael Murillo. Iko-cross-examination na rin po yan. So, paano na po yung mga nilabas po na screenshot ni Risa Hontiveros? Di ba tandaan po natin na si Michael Murillo po talaga yung nangihingi po ng pera. So, paano yon? Alam niyo, bobo rin itong pangahayop na to no? Ang bobobo din So, hindi nila pwedeng hindi nila pwedeng isantabi yung screenshot din po na hawak ni Risa Hontiveros. Kasi po kahit po na magbura po ng message yung si Michael Murillo, nakikita pa rin po yan sa sa NBI. Pwede pong makita pa rin po ng Meta po yan. Pwedeng retrieve ng Meta. So ang point dito, paano sasagutin ni Michael Murillo na siya mismo yung humihingi ng pera kay Risa? Ako ba? So, binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? Sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro. The Senate to investigate. The issue here is due process The issue here is accountability. Puta kapal ng mukha, no? Tangin ng mga to, no? Due process daw, no? Alam niyo, ay ganyan po kay Pokrito itong mga hayop na to, no? Yung due process lang, yung due process ginagamit nila kung kailan convenient sa kanila. yung due process mga kababayan, para po sa para po sa lahat ng tao yan. Pero pa sa mga DDS, mga streetwise, yung due process lang po ginagamit nila kapag convenient sa kanila. O kapag tokhang, okay lang na walang due process. Pagpatayan, okay lang pag walang due process. No, kapag bayaran nga po, dun nga po sa reward system ni Digong, okay lang na walang due process. Mga tanga nga. Tapos pagdating naman sa kanila, biglang due process naman nasasabihin nila na kailangan ng due process ni Sara. Kailangan ng due process ni Kibuloy. Huwag ka nang ilang mga tao na to. Ano klaseng? Ewan ko ba? Napaka-double standard, no? Selective, no? Selective cherry picking, oo. Now, kung
tatahimik na lang. Hindi Alam niyo, nabubulsitan ako mga babae, no, kapag may mga DDS na nagbabanggit ng due process. Sa totoo lang. Natatangahan po ako sa kanila. ng Senado yung mga possible witnesses that points to her alleged offenses, walang accountability ang isang senador. Hindi lang ang vice president, hindi lang ang president ang accountable, pati members of Congress, lalo na dito sa flood control, they are also accountable. Well, as we said, hindi lang itong culmination lang itong kay alias Rene, si Michael Morillo. If I may, partner. Yes. Kasi, ang nangyayari po, Kita niyo yung camera? Tinaas, nung si Topacio nagsalita binaba. Punggok kasi, no? Tingnan, baka may sabihin maganda si Topacio, tingnan natin. Well, as we said, hindi lang itong culmination lang itong kay alias Rene, si Michael Morillo. if I may, partner. Yes. Kasi, ang nangyayari po, this is, tama naman si Ontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Kita mo, di ba? Gago rin talaga. Tingnan nyo ha. So actually, no, yung sinasabi nga po ni Topacio na about sa Farmally na sinuhulan daw po ni Risa, ang nagdabas din nun si Topacio rin. O so nasa na rin yung nagbanggit na yun na binayaran daw sila ni Risa Ontiveros. Wala rin, di ba? No, wala na rin eh. So maharap nyo ba yan sa sa korte? Oh. And by the way, tingnan ninyo puta pinagtatanggol ninyo Farmally. Di ba? May arrest warrant na nga si Christopher Lau eh. Mga ugok talaga to, no? Tingnan nyo meron na nga arrest warrant si Christopher Lau. Si Duque meron na rin. Tapos pinagtatanggol ninyo Farmally. Baliktad talaga utak ng mga to, no? And by the way, mahirap pa maging abogado si Topacio. No? Bukod nga po sa mga walang hiya po yung mga kliyente niyan, no, nakukulong pa. Di ba sino ba? O, si Kibuloy nakakulong. O, si Bantag ba? Siya rin ba si Bantag? O, si Bantag, di ba si Topacio rin nata abogado nun, no? Tama ba? O, si Kibuloy nakakulong. Si Digong nakakulong. Sukuhan ko ba? So, papaniwala kayo dyan. So ngayon, mga kababayan, si Tebes pala. Si Tebes. Kaya, dapat pala pangalan pala nito, pangalan pala dapat ito, Atty. Gasolito. Liit no? Sa Alice Guo pa pala. Naku, ang hirap nito, no? Ang hirap maging abogado pala ni Topacio, nakukulong yung mga yung mga kliyente niya. O yung kay Cornejo, talo rin, no? Talo rin si Cornejo dito, di ba? Oh. So, ngayon mga pabayan, ito yung gusto kong makita sa inyo, no? So, ito talaga yung plano ngayon nila Topacio. Kasi, tandaan po natin, no, na wala po talagang impeachment sa mga senador. Kasi Cassandra Ong, tinan nyo, di ba? Si Cassandra Ong din pala, sa kanya rin pala, no? Puro high profile na salot sa lipunan. No, yung mga kliyente nga po ni Topacio, mga high profile na salot sa lipunan pala. Oh. So mga babae po kasi, no, ito talaga plano ng mga yan eh. So ang tanong dito, kaya ba nilang mapatanggal si Risa Ontiveros bilang senador? Kasi wala naman po kasi impeachment trial. Wala po kasi impeachment complaint sa senador. Ang meron po sa kanila, ethics complaint. Ethics. No? Nalala niyo si kukwento ko lang, no? Pumasok na naman sa utak ko eh. Nalala niyo yung si Joel Villanueva, di ba? Si Joel Villanueva, mga kababayan, guilty po yan sa PDAP, no? Yung nag-guilty po sa kanya, ombudsman. So sabi ng ombudsman, kailangan nang tanggalin si Joel Villanueva bilang senador. Meron yan. So,
Mariresearch nyo naman yan eh. At na-content na rin po natin yan. Hindi po nangyari yon. Wala naman palang karapatan yung ombudsman na magtanggal ng isang senador. So, para pala matanggal isang senador, kailangan ng isang ethics complaint. So, ito na nga po yun. Yung ginawa ni Topacio ngayon. So, ito talaga plano nila. Tanggalin si Risa Hontiveros bilang senador. Sabi dito. Senador can be removed from office. Tama ba to? Through impeachment. Mali pa ata tong... Ito. Mali pa ata itong nakuha kong link. Mali pa na to. So ngayon, ang mangyayari dito, magkakaroon nga po ng ethics complaint. Explain ko na lang, di ba? So, magkakaroon po ng ethics complaint. So, kahit sino pwede mag-file ng ethics complaint. Pwedeng senador, pwedeng congressman, pwedeng simpleng mamamayang Pilipino. Tapos, saka po didinggin yan sa ethics. So, parang nangyari din po kay Tevez. Di ba si Tevez, di ba, natanggal bilang senador, bilang congressman, di ba? So, ganun din po yun. And by the way, mga kababayan, na pinakamalaking question dito, hindi po talaga uusad yung kaso po na yan kung wala silang witness. Kasi nga po, yung pinaka-complain nila, ang pinaka-complain nila laban kay Risa is about witnesses. So, paano nila mapapanalo yung kaso na yan kung tungkol sa witness yung kaso na wala naman silang witness na papakita? Hindi obra po yung video kasi hindi mo makakorse examination yung video eh. So actually ang hilig talaga ni Topacio ng ganyan eh. Yung mag-file ng kaso tapos alam naman nilang mababasura din. For the publicity stunt lang, di ba? So, ngayon, alam naman po natin na si Risa Hontiveros po kasi is one, isa siya sa mga lumalabas po sa mga survey na posibleng tumakbong presidente. No? So, medyo malayo pa tayo doon kasi 3 years pa, pero at least, di ba? Kung ako, papapiliin lang ako. O kaya nga, harassment nga lang to Sir Toto no? Kung ako, papapiliin lang ako, Risa Hontiveros o kay Sara, kay Risa na lang ako. Hindi ka seryoso. At least si Risa, nakitaan natin ng talino. Di ba? Tingnan nyo si Risa dati, ayoko rin kay Risa dati. Di ba? Ayoko rin sa kanya dati. Pero yung mga ginawa po ni Risa po ngayon, recently, hindi mo matatawaran yan eh. And by the way, binoto ko po siya 2022. Nung hindi ko lang sinasabi doon sa mga viewer po natin na binoto ko si Risa, kasi nga po, nagboboto ko si Risa, kasi nga po matindi yung unit team nun eh. Mababash po ako nun eh. So kaya naman maboboto si Risa. Pero binoto ko po talaga siya. Kasi kailangan ko talaga ng kailangan ko talaga ng oposisyon. Di ba? Kaya yun, di ba? Hindi dito si Risa makakaliwa. Hindi, akbayan naman siya eh. Yung makakaliwa kasi, explain lang natin yung mga makakaliwa, ito yung sinasabing makakaliwa, sila po talaga yung komunistang grupo. Admitted naman sila komunista sila eh. Di ba tulad ng ACT teachers. Kabataan Party List. Gabriela. Yan yung kay Luke Spirito. Yan. Yun talaga. Ayun talaga yun. Mga kaliwa talaga yun. Yung akbayan kasi, hindi naman siya makakaliwa eh. Hindi makakaliwa. Iba yun. Iba yung nasa sila, nasa center left. Parang ganun yung trabaho ng akbayan. Hindi sila tulad talaga ng mga ACT teachers na yan, no? Di ba? Pero kung kung papapiliin lang ako sa Sara o Risa, di ba? Ang alam ko talaga, akbayan, hindi. Kasi may mga kaibigan po tayong member ng akbayan eh. Si Inaro, akbayan yun eh. Si Llamas, akbayan din po si Llamas eh. Si Ronald Llamas, akbayan din po yun eh. Hindi siya kasama nila Luke. Si Luke kasi talagang makakaliwa talaga. Joke na akbayan din. Di ba? So hindi kasi sa akin lang po kasi hindi natin talaga hindi talaga natin matatawaran din po yung ginawa ni Risa. Oo. Syempre unang-una si Kibuloy,
si Alice Guo. Putay, Parmali nga no? Kung ngayon nangyari yung Parmali, kung ngayon nagkaroon ng investigasyon kayo sa Parmali, malamang nadikdik talaga yan si Digong So yan, no? So, kasi tingnan niya, ito, last na lang to. Okay. Yung Parmali po kasi, ano lumabas sa committee report sa Parmali? Sangkot talaga si Digong. Di ba? Ayun ang lumabas po sa committee report. Sangkot talaga si Digong. So, ano nangyari? Wala, hindi po tinanggap ng mga senador. No? So, tandaan po natin, no, ang isa po talaga sa mga tumutok po dyan sa Parmali, si Risa din. At saka yung maliit, yung sa Red Cross, Dick Gordon. Di ba? So, yan. So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, so, dito nga po sa plano nga po ng mga tatlong itlog na to na tanggalin po sa pwesto itong si Risa Hontiveros. Actually, dapat talaga may kaso talaga, no, yung magpo-file. Dapat talaga, no, merong kaso dapat dun sa magpo-file ng kaso kahit na alam nilang mababasura lang, no. Dapat may ganun dapat. Dahil sa pag-comment po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa ating replay. So, pa-like, pa-subscribe. Kung yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no. So, next topic tayo, no. So, ito yung pinaka-topic ngayon natin.